Savior of my soul. Hallelujah. I am blessed by the Lord. Hallelujah. Jehovah Shammah, God is there for me. 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 Good morning, Jesus! Ayan po ang ating VFG. Tama ba? Nalilito na ako sa mga banda natin. Tama? Voice for God. Thank you, Lord. At yan pong inawit nila ay requested by Sister SP Sahul. Yan, Sister SP, good morning. Ayan na po ang inyong request. Para po doon sa mga nagre-request na medyo i-remind nyo lang po si Sister Sally, ha? I-PM nyo na lang po. Kasi minsan di po niya napipick up lahat. Di niya nakikita. Kasi minsan po, yung iba po sa inyo, nagre-request po sila doon sa mga nagwa-watch party. So, ang ibig pong sabihin noon, yung comment nyo po lalabas doon sa timeline nung pinanooran yung nagwa-watch party. Kaya po ina-encourage tayo na doon tayo sa FB, Comfy FB page, mag-request para po kita lahat yung inyong mga request. Ano po? Huwag po kayong mag-alala, maaawit din po yun. Thank you, Lord. Sige po, mananalangin po muna tayo bago tayo magtuloy-tuloy sa atin pong live streaming. Ano po? Sige po. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, napakagandang araw na ibinigay niyo na naman po sa amin. Maganda po ang aming pakiramdam, malusog ang pangangatawan, Lord. Hindi kayo nagpabaya sa amin. Salamat po, Panginoon, sa proteksyon, patuloy na pangangalaga mo sa aming lahat. At kami po ay hindi nagkakasakit. At hanggang ngayon, Lord, malulusog ang mga pangangatawan. Sa araw na ito, Lord, once again, ino-offer po namin itong araw na ito for your glory, Lord. Gamitin mo po ito nang naayon sa iyong kalooban. At ang mga kapatiran po namin na may mga trabaho na po, ingatan mo po sila. Cover them always with your most precious blood, Lord. Ingatan po sila hanggang sa sila'y makabalik sa kanilang mga tahanan. Meanwhile, Lord, mga kapatid namin na nasa bahay pa, kayo rin po ang mag-direct ng kanilang mga gagawin sa maghapon na ito para ang araw pong ito ay magamit para sa kaluwalhatian ninyo. Manguna po kayo, Lord, para sa aming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po. Meron po tayong isang awitin bago ko ibigay yung VOTD. Ito naman po ay requested by Sister Tata? Oh, si Sister. Oo, kasi nagrereklamo po sila. Nagrereklamo po yung mga workers. Sila daw ba hindi pwedeng mag-request? Pwede! Ayan, ito po ay requested by Sister Tata, The Fire of Your Love. Parating na daw yung fire. For you, Lord, will always be a fire.
my soul. The fire of your love, my Lord, consumes my whole being, Lord. The fire of your love, my Lord, consumes my soul. The fire of your love, my Lord, consumes my soul. My love for you, Lord, will always be a fire in my heart to warm my soul. My love for you, Lord, will always be a fire in my heart to warm my soul. The fire of your love, my Lord, consumes my soul. The fire of your love, my Lord, consumes my whole being, Lord. The fire of your love, my Lord, consumes my soul. The fire of your love, my Lord, consumes my soul. My love for you, Lord, will always be a fire in my heart to warm my soul. My love for you, Lord, will always be a fire in my heart to warm my soul. A fire in my heart to warm my soul. A fire in my heart to warm my soul. Thank you, Lord. Parating na daw yung fire in your heart, Sister Tata, sa June 9. Si Minister Elmer, siyempre. 11 pala dating. Okay. Ang VOTD po natin ay Ecclesiastes 3, verse 1. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Yan po ang ating word for today. Kaparehas din po ng weather natin, mga kapatid. Ngayon ko lang po nalaman na ang Pilipinas pala ay merong 2 season lamang. Wet and dry. Kasi sa iba, meron silang winter, summer, spring, fall. Hindi po kagaya sa kanila, sila 4 ang ina-adjustan nila na season nila. Sa atin, 2 lang, di ba? It's either mainit or mainit na mainit. So parehas din po ng weather na na-experience natin, may different season ng ating bansa, ganun din sa spiritual life natin, mga kapatid. Meron din po tayong mga seasons in our spiritual life na pinagdadaanan. Ngayon, kailangan maunawaan po natin at maintindihan natin sila para po ma-navigate natin yung season na yon nang hindi po tayo nalilito, nang hindi po tayo nag-struggle at hindi po tayo nag-stumble. Kasi kailangan maintindihan mo kung anong season ka nandoon sa kalagayan mo ngayon sa spiritual life mo. Kung hindi nyo po kasi yun maiintindihan, mga kapatid, ang gagawin natin, mako-compare natin yung kalagayan natin sa ibang mga kapatiran natin na nasa ibang season na ng spiritual life nila. It's either madi-discourage ka or madi-disappoint ka kapag ka i-compare mo.
magkakaiba po tayo. Iisa man po tayo ng mga seasons na pinagdadaanan, magkakaiba po ng timing na pagdadaanan natin yung mga seasons na yon. Hindi kagaya sa weather natin sa Pilipinas, malalaman mo na ang pinaka-warmest month pala po ay from March to October. So, naka-fix po yun. Kaya alam mo kung ano yung gagawin mo doon. Hindi ka magsusuot ng mga ng mga long sleeves. Kasi nga, alam mo from March to October, warmest siya. At ang pinaka-coolest month naman po pala natin sa Pilipinas ay January. So yun, naka-fix po yun. Pwede mo siyang paghandaan. Ito po, naka-fix, hindi po siya naka-fix per person. Nakukuha niyo po yung ibig kong sabihin? Dadaanan natin the same seasons but not at the same time. Magkakaiba po tayo. Kaya kailangan ikaw ang mag-evaluate kung nasaang season ba ako ngayon para alam mo kung ano yung gagawin mo. So for this day, isa lang po muna ang season na isi-share ko po sa inyo. Ang unang-una po is the growing season. The growing season is a season of change po which brings its unique challenges. Para po yung bata. Ito po ay karamihan, ito po yung mga bagong na born again, ito yung mga bago pa lang sa Panginoon. Kaya ito po yung growing season. Ito po yung season na may stretch talaga yung faith mo. Kasi lahat sa iyo bago eh. Ang orientation kasi natin sa mundo ay kakaiba po pag ito ay nasa spiritual na. Magkaiba po. Kaya itong growing season na ito, i-stretch talaga yung faith mo dahil yung nakasanayan mo na hindi mo ginagawa, kailangan mo palang gawin sa spiritual life. For example, nung tayo po ay na-born again, di ba, na bagong nilalang na, nun lang natin nalaman na ang mga kaaway pala natin ay dapat mahalin din natin. Sa mundo, dun sa dating pinanggalingan natin, hindi pwede yun. Di ba? Mata sa mata. Tsaka ngipin sa ngipin. Ang labanan noon. Ngayon, nung napunta ka kay Lord, may stretch talaga yung faith mo dahil yung mga hindi mo dating ginagawa, nagagawa mo ngayon dito. Pero, ito rin po yung season na the more you try to do good, ito naman din po yung season na lagi kang nadadapa. Pero wag po tayong ma-discourage pagka ganun. It doesn't mean na tayo po ay mga failure kapag nadadapa tayo palagi dito sa season na to. Hindi po. Ang ibig lamang pong sabihin nito, mga kapatid, yung pong ating ini-stretch po tayo ng Diyos para i-enlarge yung capacity natin to handle what He has planned for you. Kasi kapag sa umpisa pa lang, hindi po in-stretch ng Diyos yung dapat i-stretch sa atin, masasanay tayo doon sa dati natin. Hindi na tayo lalago. Parang sa bata po. Ang bata, di ba, nag-uumpisang maglakad. Pagka yan naggagabay-gabay, dapa ng dapa yan. Pero kagaya po ng isang bata, bangon ka lang ng bangon. Kahit naiyak ka ng iyak palagi, magtatry ka pa rin ng magtatry hanggang sa mamaster mo na ang paglakad. Nakakalakad ka na ngayon ng walang gabay-gabay. Ganon din po sa ating spiritual life. Maaaring na-stumble tayo, lagi tayong nadadapa. Sinabi mo na, sige po Lord, magpapatawad na po ako. Tapos biglang hindi ka naman makakapagpatawad. Maalala mo naman yung ginawa sa'yo. Hindi ka na naman makakasunod. Huwag ka pong, do not shrink back kapag ka ganun. Huwag kang manghinawa hanggang sa automatic nang mag-flow sa'yo yun. So yun po ang ating growing season. Yung discomfort po na nafe-feel natin dito doesn't mean na failure ka na, kaya huwag ka nang magpilit. Hindi mo yan magagawa. Hindi po. Ini-stretch lang po yan hanggang sa masanay ka na nagawin ito at nagiging automatic na sa'yo to. So dito sa season na to, do not be afraid to try new things. Huwag kang matakot na mag-take ng mga risk dito. And do not be afraid to fail. Kasi sa mga failures natin sa season na to, doon tayo natututo.
bangon lang po ng bangon because kahit na po mag-fail ka, itatayo ka pa rin ng Panginoon. Ito po may awit tayo dito sa Psalm 37:23-24. Di ba yung, the steps of the good man are ordered by the Lord, and He delights in him all the way. Though he fall, he shall never be cast down, for the Lord upholdeth him in His hands. So, siya man ay bumagsak, ikaw man ay bumagsak, sabi ng Diyos, hindi ka mawawalay dahil ang Panginoon ay hawak ka. So, wag po tayong matakot sa mga ganitong stages. Try and try kasi hawak tayo ng Panginoon. Hanggang sa ma-enlarge na at ma-stretch na yung faith mo, maging automatic na sa'yo. So God knows where you are and what difficulties this season will bring sa atin, kaya naman po, lagi siyang nandyan. So let go of doubt, keep growing, and trust Him. Bukas po, ang susunod na season, isi-share ko sa inyo. At ito yung season na hindi natin masyadong gusto, pero kailangan nating pagdaanan. Amen. Thank you, Lord. Okay, today po is your birthday. Sister Apple Alcantara Batingan. Sister Apple ng Gumaok Prayer Group. At si Sister Mary Grace Perez. Happy birthday, Grace! Okay. At kahapon po, syempre Wednesday, wala tayong ganito. Birthday naman ni Sister Jessica Cabral. Happy birthday, Sister Jess, Sister Linda Javier, and Sister Jo Chua. Si Sister Joyce Net? Talaga. Sister Joyce, happy birthday. Sister Joyce ay nasa LA na ngayon. Happy birthday sa iyo at kamusta ka dyan? Okay, ang sunod naman po natin na request ay from Sister Glo Garcia and Sister Linda Javier. Birthday kahapon ni Sister Linda, kaya kailangan to kantahin. Oo, birthday request ni Sister Linda, Psalm 63.
Yan po ang magandang state dapat ng isang Kristiyano, always longing for God. At para po sa ating huling request, ang buhay kong ito sagana sa biyaya. Kanta ng mami to, no? Requested by Sister Connie Manalad. Ang buhay kong ito sagana sa biyaya. Ang buhay ito puno ng pag-asa sa iyo, Panginoon. Ang buhay kong ito may awit, may layang umibig, pagkat ikaw, Jesus, ang tunay kong mahal. Ang buhay kong ito sagana sa biyaya. Kung ito puno't pag-asa sa iyo, Panginoon. Ang buhay kung ito may awit, may layang umibig, pagkat ikaw, Jesus, ang tunay mahal. Tunay at wala kang kapantay, liwanag ng buhay, aking gabay araw-araw. At wala kang kapantay, liwanag ng buhay, aking gabay araw-araw. Ang buhay kong ito may awit, may layang umibig, pagkat ikaw, Jesus, ang tangi kong mahal. Tunay at wala kang kapantay, liwanag ng buhay, aking gabay araw-araw. Tunay at wala kang kapantay, liwanag ng buhay,
Salamat kay Brother Arnold, Minister Arnold. Thank you, Lord. Okay, meron lang po akong mga babasahin sa inyo. Ano po, na mga pasasalamat nila. Ito po, Sister Ri, good PM, pa-share po. Natutuwa ako, sabi niya. Kakapadala ko lang po ng tithe sa BDO ng Comfy kanina. I already informed Brother Butch. Tapos, hindi pa naglipat oras, may blessing na ulit na ipinalit si Lord. Thank you, Lord, talaga. Tithing is not giving away. It is giving back and receiving more from the Lord. Amen. Yan po ang kay Brother Darwin yon. Datu. Ngayon, meron pa pong isa na nag-share. Ang sabi po niya, okay, thank you Lord. Sabi niya, hindi ko pa nga po nahuhulog sis ay may dumating ng blessings. Nagpadala ng gulay, mga hipag ko at kung ano-ano pa sa La Union. Ganon din nagbigay rin sis ang bayaw dinala pa sa office. Tapos kahapon naman nakaakyat ng Baguio pamangkin ko, dinala mga padala pa ng sister ko sa US. Kaya thank you Lord. Ayan po ang mga, kay Sister Rose naman yan, ng galing Orpilla ng Baguio. Ayan po ang mga pasasalamat ng mga kapatid natin na talaga naman pong kahit kailan hindi po nagkulang ang Diyos sa mga pangangailangan natin. Biyaya niya'y sapat sa ating lahat. Thank you, Lord. Kasi buhat sa kayamanan niyang di mauubos eh. Kaya ubos na yung sa iba, sa atin, hindi pa. Kaya thank you, Lord. Okay, ngayon naman po, ay may tumugon kasi dun sa panawagan ni Pastor Alex na yung mga picture daw po niya noon na hindi po, nung nag-announce siya, naghalungkat na daw. Actually, galing to kay Bunso, kay Brother Christian, na tinatid pa niya kahapon. At tignan niyo po yung mga pictures na nahalungkat na noon pa. Ano mga kapatid? Sige nga po. Ayan po ang ating worship center. Nung ginagawa pa lang. Hindi ko natignan kung sino yung ano na yun, yung... Andiyan ba si Arnold? Asan si Arnold dyan? Hindi ka naman nakikita eh. Oo, pero sila lang nakakakita. Ayun. Kung makikita niyo po, yung picture po na yon mga kapatid, ay mga manggagawa rin po ang nagkakarpintero, nagpipiyon. Tama ba yung mga sinasabi ko? Piyon? Yan. Puro mga workers din po ang mga tumulong dyan. Although meron tayong mga kinuha, pero lahat po ay kasama. May tagahalo ng semento, nagbubuhat ng mga hollow blocks. Yan, nandyan daw si Brother Arnold. Hanapin nyo na lang po kung makikita nyo. Yan po nung ginagawa ang worship center. Sino yung walang damit na nakapants, na itim? Okay, next po. O di ba si John Lloyd yan? Sabi ng mame, huwag kayong kumontra. Sa lahat ng nanay, walang pinakagwapo kundi mga anak nila. Okay? Yan po ay bagong kasal kami dyan. First time natin sa LA mapunta, no? 1990 yan. 1991, kasi 90 kami kinasal. Sige, sunod na natin. O, diba? Tignan nyo naman. Yan, 1990. September Family Affair, 1990. Yan, ganyan po siya kabata nung kinasal kami. O, di ba payat siya? Sige po. Ayan, si Abay. Si Pastor Kaabay. Yan po yung magkasama sila sa Amerika na sinishare niya noon. Ang papayat nyo dyan, oh. Ang ganda ng shades ni Kuya, oh. Okay? Uso. Ayan. Si Pastor Rene, si Pastor Fred, at saka si Pastor Rene ba yan? Hindi. Parang Amerikano na teacher nyo. Okay. Kamukha ni Pastor Rene. Ang akala ko talaga si Pastor Rene yan. Oo, tsaka si Tata Fred. Ang bata pa ni Tata Fred, oh. Ang daming buhok. Oo, madami pa rin naman siya ngayon, puti na nga lang. Oo. Sige, next. Ayan, yung
May bigote pa rin siya pero maiksi na ang buhok niya. Yan po yung sa Goshen, Indiana. Pastor Mer, Pastor Fred, si Pastor Rudy, Sister Offie, tapos si Kuya. Tsaka yung classmate nila na American. You know, may bigote pa siya. Ayan si Nene. Nagtitinda ng ano. Pumunta ng Japan, nagtinda ng biko. Oo, yan yung unang punta namin. Ayan, natatandaan ko yan. Lampara. Ako dyan si... Mary ba ako dyan o... Ikaw direct sisisantihin na kita. Hindi ko alam kung si Elizabeth eh. Ay hindi, Mary yata kasi parang natatandaan ko maganap sa akin ang iyong kalooban. O yan. Nagganyan din po ako noon. Ayan po ay unang punta namin ng Amerika. Yan po yung kinukwento ko sa inyo. Malakas pa ang mami dyan. Tapos, dinala tayo dahil first time namin ni Arnold, dinala kami sa Disneyland. May nag-blow out sa atin dyan. Sino yung sister na, yung may anak na ano? Nakalimutan ko na. Malakas pa dyan ang mami. Alam nyo, pumila kami dyan, doon sa Matterhorn. Kung nakapunta na kayo ng Disney sa California, yung Matterhorn na yon, para siyang bundok na bato. So akala namin, ano lang yun, yung naggaganyan-ganyan lang. Ang mami nasa unahan pa, tapos sa pangalawa kaming silya. Alam nyo ba yung Matterhorn pala? Parang siya, yung extreme na coaster, ride, yung parang hahampas yung ulo mo sa sobrang bilis niya. Alam nyo, nag-end up ang mami, nakahawak siya, pero wala na yung puwet niya sa upuan niya kasi dumulas na siya. Tapos, ayun, sumakit yung balakang niya noon eh. Gumaling siya doon, kaya lang talagang sabi niya, upo na muna tayo after nung ride na yon. Imagine niyo edad ng mami yan noon, sumakay nung ganong roller coaster kasi pare-pares naming hindi alam. Sunod. Sana yung next niya? Ayan, si Pastor Oying. At si Sister Nori yan, family affair din yan. Dito yan. Sa ating bakanting lupa pa yun noon. Oo. Ang kapal ng kilay ko, Ang bata. Sige po. Ayan din ang mami. Sa PICC na palagay ko to, PICC. O yan, di ba? Si Bea at saka si John Lloyd, di ba? Direk, wag kang matatamaan ka na sa akin dyan, ha? O, ayan. Bata pa kami dyan. Bata pa si Isabel. O, di ba? Para lang talaga akong nagtitinda ng ice candy sa gilid. Ang pogi ni Kuya Jan yan. Papayag ako kamukha siya dyan ni John Lloyd talaga. Next. Ayan po si Loseng. Sa hindi na po umabot, yan po ay mame ng mame. Ayan, si Loseng. Yan, pagka yung tinawag ako niyan, uy, lembong. Ganon. Mahilig pong magtawag yan sa mga babae ng alembong. Yun ang kanyang mga, yan po yung kinasal kami. Yan, ang Loseng. Diba? Yan ang una na nga namin na pumunta ng Amerika. Yan ay mami ni Sister Marisa Reyes, diba? Noong panahon na yon. Ngayon ay De La Rosa. Si Arnold, ayun grabe, ang kapal ng buhok ni, where are all those hairs? Ayan, si Pastor Rene, Sister Telma, kasama namin na nag-outreach dyan. O, di ba? Si EJ po yan, nasa gitna namin kung napapansin ninyo. EJ, ayan ang daddy mo noon, Saan ba yan? San Francisco, nag-outreach kami. Oo. Bagong kasal lang tayo dyan, Beb, Ayan yung stopover po sa Japan noon. Si EJ talaga siya, Tapos kasama namin dyan si Sister Glo Castillo, nakapatid ni Brother Larry Castillo.
Sa Japan yan. Kasi stopover eh. Ayan. O yun po mga kapatid ha. Yan po yung mga salamat kay Brother Christian at talagang nakita pa niya yung mga picture na yan. Thank you, Lord. Ngayon naman po, magkakaroon tayo ng sharing. Pero bago yan, ko i-share, si Jeremy Abena, si Ipoy, nag-share po siya kasi kahapon, Bible study natin, umaga sa kanila sa Brazil. Nandun daw siya sa mess hall. Nakikinig siya ng Bible study. Tapos sabi raw nung isang Pilipino na yun yata yung nag-video rin sa kanya nung nag-share siya. Sabi niya, linggo ba ngayon? Sabi daw, hindi. Sabi raw niya, Bible study, ang galing naman sa inyo, no? Kahit hindi linggo, may simba kayo. Sabi daw ganon. So natutuwa siya kasi dahil daw po simula nung may live streaming tayo, may mga nakakapakinig at nakakakita sa kanya na nanonood siya, doon man lang daw po nagagamit siya para ma-evangelize yung mga kasamahan niya, pati na yung nag-video sa kanya. Kaya good morning sa iyo, Ipoy. At ngayon po, meron tayong isang kapatid na mag-share din sa atin. May time pa tayo. 9 na eh. Okay. Sister Angel. Jel. Oo. Alam ko, okay lang sa'yo. Yung sharing mo sa Saturday, ha? Kung hindi tomorrow, Saturday. Naubusan na lang kasi tayo ng time ngayon. Medyo na-late tayo ng start. So, ngayon naman po, meron na tayong isang manggagawa na mag-share din sa atin. Kaya abangan po ninyo, mga kapatid, kung sino ang worker natin ngayon. Thank you, Lord. Good morning po, mga kapatid. Good morning, Jesus. Una sa lahat, ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat nabigyan po ako ng pagkakataon upang maibahagi ko po ang aking karanasan kung paano po ako napunta sa Panginoon, mga kapatid. Ako nga po pala si Brother Sandy Laresa. Produkto po ako ng San Pablo Outreach. Umpisahan ko na po sa aking karanasan, paano po ako napunta sa gawain at manggagawa ng Panginoon. Lumaki po kasi ako sa hirap. Grade 3 pa lang po ako noon. Natatandaan ko na alas 4 na ng madaling araw, gising na kami noon ng mga kapatid ko. Naglalako kami ng pandesal sa kalapit na lugar namin sa aming tinitirhan. At sa pagkakataong yun, minsan napapatingala ako sa langit. Sabi ko, Diyos ko, kailan mababago ang buhay namin? Ang aking mga kaklase at kalaro, alas 4 pa lang ng madaling araw, tulog pa sila, samantalang ako nasa kalye at naghahanap buhay. Ganun po tumagal ang aming buhay hanggang sa nag-high school ako. Naranasan ko po ang magbanat ng buto. At umasenso naman kasi nagkaroon ho kami ng bakery sa Pasay, sarili naming bakery. Nakagraduate ako ng high school, tapos nawala rin yung bakery na yon, kaya we decided na ang parents ko na umuwi na ng San Pablo uli. At doon po sa San Pablo, ipinagpatuloy ko po yung pag-aaral ko ng college. Sabi ko, mahirap ang buhay kapag hindi nakapagtapos. Dapat may pagpatuloy ko yon. Kaya ang ginawa ko po, nag-tricycle ako noon. Yung tricycle ng tatay ko, hindi niya na binabiyahe, kinuha ko. Namasada ako. Nag-working student ako. Pagka tapos ng klase, mamasada ako. Tapos pagka may klase ako, balik ako sa eskwelahan. Bati muna tayo. Good morning, Jesus. Good morning. Okay, may mga technical situation lang, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. So, Good morning, Jesus. Good morning po. Mga taga-Laiya? Opo, sa mga taga-Laiya, San Juan, Batangas. Kumusta po kayong lahat dyan, mga kapatid? At sa lahat pong mga kapatiran, all over the world, all over the Philippines, sa news. God bless us. Good morning, Jesus. Kumusta po sa inyong lahat? Mga kapatiran natin sa iba't ibang lugar, sa lahat ng mga outreaches natin. Sa mga mahal natin sa buhay na nakakapakinig din at nakakapanood. Thank you, Lord. Okay. Kaya ako nasabi kagabi na yung magbabahagi ngayong kamanggagawa ay
shocking revelation. Tingnan nyo kung bakit. Kasi siguro meron muna akong mga itanong sa inyong mga katanungan. Ano? Pwede bang maging rich and to be a Christian? Ang mayaman ba ay masama? Masama bang maging mayaman? Ano pa ba? Kasi sa panahon natin ngayon, let us be aware dun sa both extremes regarding sa pera. Ang tawag dyan, dalawang extreme to, Minister Dodi. So, ang tawag dun sa isa ay poverty gospel. Meaning to say, ang pera daw tsaka material things ay evil. Meron niyang pagtuturo. Hindi yung biblical theology o hindi yun yung ating nasa Bible. Yung poverty gospel. Extreme. Tsaka ang sabi nila, yun daw mga mayayaman ay sinful, tsaka greedy and evil. Hindi naman totoo yun, mga kapatid. At meron pang isa na babantayan natin, mga kapatid. Ito naman, kung yung isa, poverty gospel. Kaya sinabi ko nga, itong ating lesson, nakakasyak to. Kasi mamayang konti, tignan nyo yung pagbabahagi ng ating kapatid. Baka kasi masuong kayo dito, tingnan natin kung paano ang pagliligtas ni Lord. Yung isa naman ay prosperity gospel, na sa finances, pwede mo daw utusan ng Diyos na pumunta sa iyo ang pera. Para bang claim it and you have it. Na ang kanilang mga pinapangako din ay kapag nagtulong ka sa gawain, i-return sa iyo ng 100-fold, so on and so forth. Pag tinignan mo sa una, sana lahat tayo dito, mga Kristiyano, milyonaryo, bilyonaryo. Tsaka ang pangako nila, hindi ka magkakasakit. So both extremes, false yun, mga kapatid. So kung ayaw nyo maniwala o maniwala kayo, bantayan natin. Kasi yan sa Bible, tungkol sa kayamanan ay napakaraming mga talata at usapin ang pagdating sa pera. Kaya mamayang konti, kaming tatlo, napakahalaga nito, mga kapatid. Ha? Pero sa akin, ang pera ay amoral. Ano, ha? So tingnan natin itong naka-shocking revelation na kasi baka masuong tayo dito. Kaya nga maraming mga tao ngayon, dahil sa quick money, napapahamak. Tingnan natin. Morning po, mga kapatid. Good morning, Jesus. Una sa lahat, ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat nabigyan po ako ng pagkakataon upang maibahagi ko po ang aking karanasan kung paano po ako napunta sa Panginoon, mga kapatid. Ako nga po pala si Brother Sandy Laresa. Produkto po ako ng San Pablo Outreach. Umpisahan ko na po sa aking karanasan. Ano po? Paano po ako napunta sa gawain at manggagawa ng Panginoon. Lumaki po kasi ako sa hirap. Grade 3 pa lang po ako noon. Natatandaan ko na alas 4 na ng madaling araw. Gising na kami noon ng mga kapatid ko. Naglalako kami ng pandesal sa kalapit na lugar namin sa aming tinitirhan. At sa pagkakataong yun, minsan napapatingala ako sa langit. Sabi ko, Diyos ko, kailan mababago ang buhay namin? Ang aking mga kaklase at kalaro, alas 4 pa lang ng madaling araw, tulog pa sila, samantalang ako nasa kalye at naghahanap buhay. Ganun po tumagal ang aming buhay hanggang sa nag-high school ako. Naranasan ko po ang magbanat ng buto. At umasenso naman kasi nagkaroon ho kami ng bakery sa Pasay, sarili naming bakery. Nakagraduate ako ng high school, tapos nawala rin yung bakery na yon, kaya we decided na ang parents ko na umuwi na ng San Pablo uli. At doon po sa San Pablo,
ipinagpatuloy ko po yung pag-aaral ko ng college. Sabi ko, mahirap ang buhay kapag hindi nakapagtapos. Dapat may pagpatuloy ko yun. Kaya ang ginawa ko po, nag-tricycle ako noon. Yung tricycle ng tatay ko, hindi niya na binabiyahe, kinuha ko. Namasada ako. Nag-working student ako. Pagka tapos ng klase, mamasada ako. Tapos pagka may klase ako, balik ako sa eskwelahan. So, ganun ho naging buhay ko. Pero napagod po ako, pero sabi kong ganun, matagal ako bago umasenso pag ganitong sistema. Pinanganak akong mahirap, kakong ganun. Hindi ko kasalanan yun. Pero pag ako namatay ng mahirap pa rin, kasalanan ko na yun. Yun ang pumasok po sa isip ko. Kaya lang, ang isa sa hindi magandang epekto sa akin noon, ang sabi ko, kinakailangan bago ako mamatay, umasenso ako sa madaling panahon kahit sa masamang paraan. Yun po ang na tumimo sa isip ko. At nabuo sa isipan ko po, mga kapatid, na pumasok sa isang gawain kapag ka may nagyaya sa akin, kakong ganun, na mang-hold up ng bangko, sabi kong ganun. Sasama ako, basta maganda ang plano at high-powered yung mga armas, sabi kong ganun, sasama ako. Pagka nagkagipitan kako, hindi na ako pahuhuli ng buhay. Kasi pahirapan din ako sa loob. Sabi ko, para matapos na agad. Ngayon, pagka nakalusot naman kako ko, wow, big time. Nabuo na po at naging pagpapasya ko na yon sa aking isipan at damdamin. Buo na yung aking desisyon na yaon, na pumasok sa isang masamang gawain, umasenso lang ang aking buhay. Naghihintay lang po ako noon ng tamang pagkakataon. Habang bumabiyahe ako, ang paradahan ho namin noon, kanto, ang katabi bangko. Ang San Pablo po, till now, napakaraming bangko ho sa San Pablo, mga kapatid. Higit sa 10 bangko. Kung tutuusin, maliit lang na lugar o bayan ng San Pablo, pero dami, sang katutak, sang damakbak ang bangko. At habang naghihintay ako ng pagkakataon na may magyaya sa akin sa masamang gawain na ngayon, tuloy rin ang buhay ko habang hinihintay at naghihintay ako ng pagkakataon. At one day, may nagyaya po sa akin, kaya lang hindi sa hold up sa bangko. Sa street po namin, nagkaroon ng prayer meeting doon sa isa kong barkada. Yung nanay niya, coordinator. Sabi niya sa akin, di, mamayang gabi, punta tayo sa bahay namin. Attend tayo. Sabi ni mama, may prayer meeting daw. Lahat ng barkada natin, kumpleto. Doon tayo, merienda na rin tayo. Attend tayo. Sabi kong gano'n, gagawin sa prayer meeting. Basta pumunta ka. Kumpleto ang barkada naman doon eh. So, umattend po ako. Alam niyo yung isa sa narinig ko at nabasa ko doon sa prayer meeting na yaon, yung Hebrews 13 verse 5. Sabi po doon, huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan kayo kung anong nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yung salita po ng yun, mga kapatid, kinontemplate ko yun. Inisip-isip ko yun. Kasi po ang aking pananaw na noon, pag may pera ka, magagawa mo ang lahat. Pag may pera ka, mabibili mo ang lahat, mapupuntahan mo ang bawat gusto mong puntahan. Nagkaroon po ako ng hunger sa power ng money. Kaya nga lang po, sa masamang isipan na ako dinala nung ganong pananaw. At buti na lang, yung salita ng Diyos na yun, unti-unti ho, nabura sa isipan ko, ang pumasok sa isang iligal o masamang gawain, magkapera lang. Nagtuloy-tuloy na po yung aking pag-attend ng prayer meeting, at sumasama ako sa mga worker, yung tricycle ko noon, that time, naging service ng ilang mga worker na nagpe-prayer meeting, attend ako, tapos ihahatid ko sila sa susunod na prayer meeting, hanggang sa dumating yung time, pero ano pa rin tuloy pa rin yung aking vision noon, naninigarilyo pa rin ako kahit umattend ako ng prayer meeting.
One time nga, nag-outreach kami. Pauwi na kami, napadaan kami ng mga worker at mga ilang members sa tindahan. Sabi kong gano'n, pabili nga po ng may yose kayo. Sabi nung isang worker sa akin, brother, wag ng yose, bilhin mo, candy na lang. Nahiya naman ako, so bumili ako candy. Pero pag uwi ako ng bahay, sa gabi, bago ako matulog, babasa naman ako ng Bible. Pero, ninigarilyo pa rin po ako. Hindi pa rin maalis sa akin yung bisyong paninigarilyo. Dinil po ako doon ni Lord sa aking paninigarilyo na yon at mga bisyo. Namaga po ang aking ngipin, tumubo ang aking wisdom tooth. At ang pagtubo niya, pabalagbag. Namaga yung aking panga. Dumapunta ako sa dentista, sabi sa akin ng dentista, maga pa yan, eto antibiotic, after 7 days, balik ka. Bumalik ako after 7 days. Binunot niya. Kaya nang mga ilang araw pa rin, namamaga pa rin. Bumalik ako ngayon sa dentista. Sabi sa akin ng dentista, naku, hindi na sa akin yan. Punta ka na sa ENT. Pagdating ko sa ENT, sabi sa akin, kinakailangan operahin natin yan kasi abscess yan yung nanang tumigas. At hindi ko matitiyak sa'yo, baka kinain na yung buto sa panga mo. Kinakailangan na bawasan din natin yung buto sa panga mo pag kinain. Ang hindi ko lang matitiyak sa'yo, baka tumabingay ang mukha mo pag naapektuhan ang buto mo sa panga. Naku, nung narinig ko po yung baka tumabingay ang mukha ko, nakipagtipan ho kay Lord. Sabi ko, sige Lord, huwag niyo lamang pong patabingiin ang mukha ko after operation. Susuko ko na po sa inyo ang lahat ng aking bisyo. Nakipagtipan po ako kay Lord. At naoperahan po ako, awa ng Diyos, di naman tumabingi ang aking mukha. Mabilis ako naka-recover. At ever since, nung nangyari na yon, nagtuloy-tuloy na po ako sa prayer meeting. Hanggang sa tinawag po ako ng Panginoon, 1992, na mag-full time. 91 po ako start na umattend. 92, tinawag po ako ni Lord na mag-full time sa ganitong gawain. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil kung hindi po ako na abot ng kanyang salita, 2 lugar lang po ang aking babagsakan. 6 feet below the ground o kaya behind bars. Purihin ng Panginoon, I was saved by the Lord. Salamat sa Diyos at sa mga manggagawang humayo na dala-dala ang salitang nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos. God bless po. Thank you, Lord. Minister Andy at Minister Dodi kasi nakasama nila sa San Pablo yung ating kapatid. Pero Minister Andy dun at Minister Dodi, si Minister Andy muna, ano ba yung matututuhan natin spiritually at ika-counsel natin sa mga tao kung sakaling nasuong dun sa ganong kaisipan? Kasi meron din naman yung enemy salbahe, gagawa lahat ng paraan niya para wasakin ng tao at may mga pagkakataon na gagamitin ng demonyo yung pag-alok ng pera, no? Minister Andy, ano ba yung nais mong ipaabot sa Comfy family? Purihin po ang ating Diyos. Tulad po ng nasambit po ni Pastor Alex regarding po dun sa sharing ni Minister Sandy, hindi naman po talaga masamang yumaman. Kung yun naman ang kalooban ng Diyos, bakit bang hindi? Pero mayroon po kasing isang talata sa Biblia, doon po sa Proverbs 13:11. Ang sinasabi po doon ay, wealth gained by dishonesty will be diminished, but he who gathers by labor will increase. Doon po sa Tagalog, pinasa ko rin po, ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling mawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. So doon po sa ating talatang narinig mga kapatid, mahalaga po na yung kung tayo man ay nagkakaroon ng desire na, of course, magtrabaho para mabuhay, para sa magandang kinabukasan, wala pong masama doon. Kaya lang man po, kapag tayo po ay, yun yung sinasambit kanina ni Pastor Alex about quick money, naku, doon po may danger po doon mga kapatid. So wag nawa po tayong magkaroon ng hangarin na ganoon. Di po ba narinig natin kay Minister Sandy kanina? Ang Diyos talaga ay sumasa kanya kasi kung wala, nasuong siya sa ganong sitwasyon. Doon nagkaroon po siya ng mga plano
na hindi tama, pero ginaid pa rin po siya ng ating Panginoon. At salamat po sa kanyang salita na nagiging gabay natin sa ating paglilingkod kay Lord. So yun po yung isang lesson na pwede ko pong maibahagi hindi lang kay Minister Sandy, kundi sa lahat. Proverbs 13 verse 11 po. Ayan, ang sabi ko nga amoral. So, sa Bible, hindi namang kinokondem ang mayaman eh. Actually, sa Bible, may tumulong nga kay Hesus Kristo, yung mga sisters sa Luke 8:3. Tas nung namatay siya, yung mga mayayaman, kinuha yung kanyang katawan at sila nag-asikaso, may pera. Tas meron pa sa Gawa 2. Yung mga tao, yung kanilang kayamanan ay sinishare nila at sila'y nagsasama-samang fellowship. At yun, kaya prayer and preaching and fasting and breaking of the bread, then lumaganap yung salita ng Diyos. So, hindi masamang magkaroon ng pera. Kanya nga lamang yung maling... Meron pang isang scripture, Meron pa pong isang scripture sa 1 Corinthians 6 verse 10. Ang nasasaad po doon ay, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So, napakaliwanag pong nasasambit dito na yung isang pinlano ni Minister Sandy noon ay magnakaw, di po ba? Sa mga bangko pa, big time talaga. But then yun nga po, ang isang napakahalaga pong binibigyan din dito na wala pong part sa kaharian ng Diyos ang mga taong nabanggit po dito sa aking binasa na 1 Corinthians 6 verse 10. Kaya yun po, nawa ay patuloy din itong maging gabay sa lahat ng mga nakikinig. Ano po? At alam natin na si Lord ang magbi-bless, magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Thank you, Lord. Alam mo, Brother Dudes, bago yung isi-share mo, sa takbuhan ng buhay, maraming mga magnanakaw na nagiging legal. Hindi mo namamalayan na ninanakawan ka na. Mga con artist, yung mga, alam nyo naman yung mga nagaganap sa maraming bansa, hindi lang dito, yung mga pyramiding ba, mga scam, mga minsan kasi ang nakita ko naman, minsan yung ating pagnanasa, yung ating selfishness or greediness, doon gagamitin ng demonyo, itatrap ka eh. Kasi gusto mo rin magkaroon ng pera ng mabilis. Tapos hindi mo mamamalayan, na-scam ka na pala. So, there is kaya nga may warning sa greediness, idolatry, selfishness, para maiwasan yung covetousness. Yun lagi ang warning ng Bible. Di ba, Minister Dudes? Thank you, Lord. Meron po kasing sinasabing danger, yung paghahangad na magkamal ng salapi. Sa unang Timoteo, Kabanata 6, sa talatang 6 hanggang 10. Babasahin ko lang po muna. So, thank you Lord kasi si Minister Sandy ay shocking talaga ang kanyang sharing. At saka amazing din kasi parang nung panahon na yon na kami ay magkakasama sa San Pablo, parang mahirap din siyang iba yung kanyang galaw na parang hindi siya magiging magiging manggagawa, pastor eh. Pero merong time na nandun kami sa SM. Nung araw merong SM sa San Pablo. Hanggang ngayon? May bago na po ngayon. Okay. Yung dati po kasi, pag sinabing SM, sa Mangga. So pagkagaling ng prayer meeting, ang naging gawin niya, may sariling tricycle, dadalhin sa Concepcion, yung worship center pa po natin. So sabi ko sa kanya, wag mo na akong dalhin doon, hanggang dito na lang. Medyo maaga pa naman eh. Mga 7 o'clock siguro noon. Pero sabi niya, brother, meron akong nabasa, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito eh. Nung basahin niya sa akin, yun yung may kaugnayan sa pagsunod sa Panginoon. Kung di ako nagkakamali at naalala ni Brother Sandy, yung Lucas 14:26. Nang sabi ron,
hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. So nung mabasa ko yun, sabi ko sa kanya, Brad, may calling ka kay Lord. Ganito gawin natin. Pag uwi ko sa after fellowship, sumama ka sa akin. So thank you Lord naman kasi sumama din siya at nakamotor kami. Sabay kaming pumunta rito sa worship center na ipakilala ko siya. Nung panahon na yun, ang nandito sa taas na inabutan namin si Bishop Ninong Ricky. So kaya sabi ko sa kanya, merong galing San Pablo at gustong maging worker. Siyempre, sabi nga, hayaan nating lumipas ang panahon para malaman natin yung tinatawag ng ating Panginoon o pagtawag ng Panginoon. So yung kanyang sharing, nakakagulat pero marami talagang tao ang pwedeng sumuong sa ganung kalagayan. Kaya ang paalala ng unang Timoteo, Kabanata 6, basahin ko lang po sa atin mga kapatid, talatang 6 hanggang 10. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Kaya binigay po yung babala, hindi nga po masama ang yumaman. Pero sabi nga po, pagka talagang tayo ay pagpapalain ni Lord, ibibigay ni Lord, sa Proverbs 10:22, ang pagpapala ng Panginoon ay kayamanan na walang kasamang kabalisaan, Pastor. Ay, napakayaman nung mga kapatid, pwede naman doon sa sa Proverbs 38:9. Pakinggan ng mga sandali lang ha. Proverbs, yan sa'yo, mabilis na tayong Bible. Ang bagal nitong ng ating mga iPad o iPhone. Pag pinindot mo, matagal eh. Ito, balik na ulit tayo dun sa mano-mano. Kita nyo, ang bilis niya, no? Sino nauna? Uy, mas mabilis pa rin yung internet mo? 8-9? Sino mas mabilis? Sige po. Ito, mas mabilis to magsalita. Proverbs 38:9. Ang sabi po dito, mga kapatid, wag akong bayaang maging sinungaling. Wag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap, ako'y matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. So, andito yung ideal ng Proverbs regarding kayamanan. So, nasa middle lang naman siya kung tutuusin. Kasi pagka sumobrang yaman, baka makalimutan si Lord. Ano daw sa English nga, brother? Sa Proverbs 30 po, verses 8 up to 10, remove falsehood and falsehood. Remove falsehood. Remove falsehood. Okay, linaw. Meron kaming ano yung aming paano yun? Ano po? Exercise para yung mga preacher daw. Opo. Kasi hindi ko naintindihan yung mag-speak higher than normal. Okay. Speak little. Yeah. Remove falsehood galing daw dito. from the diaphragm. Okay. Ready. Take two po, take two. Remove falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food allotted to me.
lest I'll be full and deny you and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. Do not malign a servant to his master, lest he curse you and you be found guilty. Oh, yan ha? Sa English yun. NASB version po. Yan, ang ibig kong sabihin, ay ito, ang mahalaga, ulit-ulit, hindi ang pera amoral. It is neither good nor bad. It is how you accumulate or amass, and it is how you view money and how you spend your money. Kasi meron danger din doon na kapag ang babala nga, naalala niyo ba yung babala sa mayaman? Sa 6 ba yan? Sige nga, isang English. Oo, tingnan ko sino mabilis kung yung cellphone. Opo. Ano ba yung 17? Sa- mas mabilis to. Okay, dito na tayo. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. 17 ba yan o 10? Yung babala sa mayaman. Okay, sa 17 po mga O, kapatid. 17, o. Sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas. Huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay na ating ikasisiya. Tuloy mo nga. Maging mayaman sila. Opo. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan, sila makapag-iimpok para sa hinaharap at magkakamit ng tunay na buhay. Wow! Pwede palang may pera. Pwede palang mayaman. Opo, pwede Sige naman. nga sa English. Pero kailangan, babantayan nyo yung arrogance. Babantayan nyo rin, o mali kasi kapag yun na ang iyong trust. Yun ang sige. Sa King James Version po, ganito mga kapatid. Medyo tataasan mo ng konti yung posture natin Thank you, daw Lord. para yung ating diaphragm. Amen. Diba sabi? Okay. Sa military, stomach in. Chest out. Naka-in ka na ba niyan? In na pala yun. O sige, okay. Okay, ito na po. Ako napagkamalan ako nung nag-in ako. Tinakpan ko yung mukha ko. Alam niyo, ang sabi ng mga members, si Leo daw ako. Takpan natin yung mukha ni Brother Dodi at ano yan? Stomach out? Ano yan? In. Sige na, Chest tuloy out. mo na. Ito na po Sige, mga sige, kapatid. sige. In 1 Corinthians 6:9, King James Version, but they that will be rich fall into temptation and a snare and into many foolish and hurtful lust, which drown men in destruction and perdition. In verse 10, for the... Sa ano? Sa 16, 17, 18. 1 Corinthians... First Timothy 6. Asan na po? 1 Timothy. Ay, mga kapatid, sorry po. Ano pala ito? 1 Timothy ako, 6:10. Parang sabi ko, iba ata yung binabasa. Talaga, mas mabilis nga yung kanyang Sige. 1 Timothy. Sa sa English, mga kapatid, napipindot. Buti na lang pinatawa ako ngayon ni Minister Sandy. Ay, Minister Andy. 1 Timothy 6, 17, 18 ba yan? 17. Ito na po. Verse 17. Change them that are rich in this world. Hindi, sa 16 muna, huwag magtiwala. Okay, sa 16 verse ba yun? 16 po. Ito po ang 16. Iba. Sige. 17 17 po. talaga. Okay, ito na po, 17. Command. Verse 17. Command ba yan? Sa King James po ako. Okay. King James po ito. Charge them that are rich in this world that they be not high-minded nor trust in unconcerned riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Verse 17 po yun. This is King James Version po.
Okay. So, ang ibig sabihin sa English dyan, mga kapatid, para bang binibigyan tayo ng warning, kung may pera man tayo, huwag maging mataas ang ilong, o mataas ang noo, matangos ang ilong. Pagkatapos, tinuturuan din tayo, binibigyan tayo ng payo na ang tiwala natin sa Panginoon Diyos, kasi ang kayamanan, ang sabi diyan, uncertain. Pero sabi naman niya doon sa 10:22 ng Proverbs, yung kayamanan natin hindi nagdudulot ng kalungkutan. Kung meron kang kayamanan tapos nagdudulot ng kalungkutan, teka muna. It's supposed to be, magpapasalamat ka na sa Panginoon Diyos because you acknowledge that everything you have comes from the Lord. And the money na atin, pwede naman nating, yung commitment natin kay Lord, priority. And we can be of great use to the kingdom of God by sharing our material possession or money for the propagation of the gospel. And this will bring glory to God. Pwede naman yun. Isa na lang bago tayo magtapos kasi magwawakas na. Natatandaan niyo ba kung sino yung sinasabi niyang naghikayat sa kanya? Na-assign kay San Pablo? So far, wala po akong idea. Nung na-assign ako kasi ng San Pablo, yung pong mga times na yun, nagpupunta lagi siya sa Concepcion Center. Nagdadala siya ng pandesal. Okay. At that time. Tuwing umaga yun. Tuwing umaga, Minister pandesal. Andy, oo. Opo, pumunta siya Pero doon. yung natatandaan ko, Pastor. Ba't ngayon hindi na siya nagdadala ng Oo nga pandesal? po eh. Sino kaya yung nag-aya sa kanya? Malamang si Sister Linda eh. Alcance, oh. Sister Almira. Oo, Yung kasi mag-ina. sa Barangay 2D, ano? Sa kanilang prayer meeting. Cornista. Cornista. So, ang barkada daw niya, sino yung barkada niya sa coordinator natin, Linda Alcance? Sino kaya yung barkada niya? Malamang Sister Almira. Almira. Hindi ba yung brother? Kasi sabi niya yung barkada niya eh. Pwede rin Pero po. yung nagyaya. Opo. Well, anyway, iko-confirm na lang kung tama yung aking pagkakaunawa. Meron palang anak si Sister Linda Alcance na nga pangalan Alan. Alan, opo, si Alan. Okay, parang si Alan ata ang nag-aya sa kanya. So ano yung lesson na matututuhan natin dito? Ang ating Panginoon Diyos ay gagamit ng, parang naalala ko si Brother Floyd, yung kapatid ko. Kasi bago natin to makuha, hindi naman ganito to eh. Kasi ito, nung 1980s or mid-80s, ang dami ritong mga squatters, kaya walang bumibili ng property rito. Nakabili tayo ng kapraso doon kila Eugene Tan, yung bungalow. Tapos, yun na, tuloy-tuloy na. Si Brother Floyd, nung mga panahon na yon, yung ating mga tubig, everything, itinatawid doon sa squatters. Kaya nung nalaman ng mga squatters na bibilin to ng community Christian, yung mga squatters umalis ng hindi nagkaroon ng problema. So dito, ang Panginoon Diyos ginamit yung anak ni Sister Linda Alcance sa Cornista prayer meeting pala yun. Meron silang mga plano, pero ang plano ng Diyos, iba, no? Pabubutihin tayo. Saan ba yan? Opo. Yung pong sa Proverbs 16:1. 9? Saka po sa 9. Very good, very good. Ang tao po ang nagbabalak, ngunit na ang Diyos ang nagpapatupad. Iibahin ni Lord. Kaya nung umaattend na, ikaw naman ang nagdala dito. Kaya gunitain nyo lang yung mga naglapit sa ating kay Lord. Ako nga, kung tutuusin, maraming beses akong pwedeng indulto. Yung sinasabi niyang pwedeng patay or kulong. Kasi maling pamumuhay at maling pagkita. Pero meron ako mga justification katulad din niya na ang gagawin ko naman parang Robin Hood. Pagka meron akong kita, tinutulungan ko naman yung mga iba kasi yung mga iba ayaw naman tumulong. So marami mga justification. Pero ang sinasabi ng Biblia ay yung paano mo ito na-accumulate, hindi ka dapat nandaya, nagtrabaho ka. At si Lord ang maggagawad ng pagpapala dun sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Huli na lang, bago tayo magsarado, mahalaga yung Hebrews 10:25. Kasi dinala sa prayer meeting eh. So let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more since we know that the day of our Lord is coming nearer. So,
gagawa si Lord ng paraan. Imagine yung mga iniisip na, kung sakaling meron kang mga naiisip na mali, mga wicked imagination or wicked ways or plan, i-bind nyo in the name of Jesus at palayasin. Kaya naman, nasa Bible yun, di ba? Na ibabind. So mga kapatid, kaya sabi ko nga sa inyo, kung ito'y shocking, sinabi naman ni Minister Dodi, amazing. Ayan. We will end our live streaming today by a song. Closing prayer, then we will join Minister Brother SJ doon sa tabi niya o dito na lang tayo? Sige, dito na lang tayo. Sige, pwede. Sandali. Closing muna. Closing mga prayer muna kapatid, po tayo. thank you, Lord. Let's pray, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nawala? Okay lang? Okay. Thank you, Lord. Panginoong Jesucristo, salamat po sa isang napakatagumpay pong live streaming na naganap. Salamat po sa buhay na patutuo ng aming mga kapatid, lalo po si Minister Sandy, at ang mga pag-aaral po ay naway aming maging gabay habang kami po'y nabubuhay. Kami po nawa ay managana ng naayon sa inyong kalooban at magamit po ito sa inyong kaluwalhatian. Thank you po at alam namin na kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Nawa po, i-guide nyo kami now and forever habang kami po'y nabubuhay at gamitin nyo po kami mightily for the propagation and for the advancement of your kingdom here on earth. We praise you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Awitin natin ito, ha? Awitin namin ito for the glory of God. Ikaw mauna? Ikaw na mauna. Walang kulay, walang buhay, kung wala ka, Jesus. Tanging ikaw, Panginoon, ang aking pag-asa. Walang buhay kung wala ka, Jesus. Tanging ikaw, Panginoon, ang aking pag-asa. Salita mo'y susundin ko, iwanan ako, mananatili ako, mananatili ako, mananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin sa sambahin, Panginoon. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin hanggang sa buhay na walang hanggan. Ikaw lamang, ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin sa sambahin, Panginoon. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin
hanggang sa buhay na walang Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God bless us all po, mga kapatid. Amen, amen. Second